Tatanggalin na ang Titan Ultra dahil hanggang ngayon wala pa rin silang import. Nilinaw ng PBA na pwede naman daw silang umapilaw once na manguha sila ng import na walang sabit sa FIBA. Paano ba naman si Terrell Brown na kanilang napila wala palang clearance sa FIBA? Bukod pa riyan, marami pa raw issue na pinagsasabitan ito si Brown, kaya ang resulta, nag-all Filipino ang Titan sa kanilang dalawang previous games. Bakit naman kasi nanguha sila ng import na may sabit? Yung una nilang nilista bilang import si James Milton. Anyway, ayaw yata ng Titan sa kanya. Hindi naman daw convincing ng performance. May pa-convincing pang nalalaman itong Titan Ultra. Pero nagtitrade naman ng star players. Parang wala nang planong magipag-compete. Mabuti pang Blackwater ngayon tsaka Terra Firma. Kahit binansagan silang pamato lang sa una, pero lumalaban talaga at nakakuha po sila ngayon ng import na fit sa kanilang locals. Samantalang Titan Ultra, nagiging Macau. Tinagtataka ng nakararami, bakit tinayaan ng Titan Ultra ang ganitong sitwasyon? Ayon sa isang official ng Titan, huli na kasi nung nalaman nila na wala palang FIBA clearance itong import na si Brown. Yung agent niya walang sinasabi tungkol dito. Hindi na rin kumikibo. Wala na silang pake sa maging epekto nito sa Titan. Basta tapos ng usapan, parang ganun. Si Terrell Brown, capable pa naman sana, sayang lang. Dagdag pa ng official na nawawala na nga ng gana yung mga locals na lumalaban dahil dito. Hirap pa nga sila na walang import, paano pa kaya kung wala? Isa pa sa pinagtataka nila, bakit di na lang agad palitan ng Titan ang import nila? Bakit kailangan paabutin pa sa fines at pagka-disqualify ng kanilang team? Nasasayangan ba sila sa binayad nila sa kanilang import? Nagbabakasakali kasi sila na baka biglang maayos na Terrell Brown ang kanyang FIBA issues na mga ilang araw lang, pero hanggang ngayon wala pa pala. Hindi din aware ang Titan na ito pala ang posibleng mangyari sa kanila kapag wala silang import sa loob ng ilang araw. So ang siste, dahil pinabayad sila ng PBA ng 50k bunsod ng import issues, maghahanap na lang daw sila ng ibang import para hindi na sila matanggal. May ibang netizens naman nagsasabi na kahit may import parang wala rin naman. Pero kailangan kesa naman ma-disqualify sila, mas nakakahiya kaya yon. Asahan natin mula sa araw na ito, makakahanap na ng bagong import ang Titan Ultra or mas mapabilis ang pagbigay clearance kay Terrell Brown. Kung sa bagay, kakasimula pa lang naman ang series. Dalawa pa lang naman ang games na nilaruan nila. Kung makaka-jackpot talaga sila ng monster import na kayang bumuhat, kayang-kaya pa yan. Mike Phillips, naging headline ngayon sa MPBL basketball community dahil umano binastos niya ang buong Sanwa Knights team. Alam niyo ba na iniwan na lang niya bigla ang Sanwa Knights at pumirma ng bagong kontrata sa bilig? Hindi nagustuhan ng Sanwa Knights ay bakit di man lang daw siya nagpaalam. Wala bang alam si Mike Phillips sa tinatawag na breaching of contract at pwede kang makakasuhan dahil dito? Kapag kinasuhan siya ng Sanwa Knights, posibleng hindi na siya makakalaro sa pinapangarap niyang Japan B-League. Ayon pa sa Sanwa Knights, wala daw silang nakikitang dahilan para umalis si Mike Phillips sa kanila dahil sa buong buhay nila. Si Mike Phillips lang nabigyan nila ng magarang pamumuhay habang ito naglalaro under sa kanila. Alam niyo ba, nakasama ng 850,000 contract niya kada buwan, siya ay inoferan pa ng libreng condo unit, libreng service vehicles, may pa business class travel pa, kahit saan man siya magpunta. Grabe naman yan, parang bilig din pala kontratuhin nila si Mike Phillips. At si Mike Phillips lang daw ang player na binigyan nila ng ganito. Tapos aalis pa siya? Ang kay Snow Badwa, isang malaking kabastusan sa Sanwa Knights. Ang ginawa niya, maayos naman palang buhay niya doon. Mas maayos pa nga sila magtrato kaysa sa PBA. Kahit good for 1 year lang to, pero at least ginawa nilang nararapat. At ginawa nilang lahat para lang hindi umalis si Mike Phillips. Ngayon na mag-aakit ang kaso ng Sanwa Knights, posibleng malagay sa alanganin ng kanyang pagpirma sa bilig. Mananagot din ang kanyang agent sa nangyari. Usap-usapan din kay Mike at QMB na ginamit lang daw nila ang pagsali sa Gilas para makapirma sa Japan bilang requirement sa overseas leagues. Tinutusta ngayon si Mike Phillips. Pero ano kaya magiging sagot niya sa gagawin ng Sanwa Knights sa kanya?